Bago ang lahat, luma muna. Nagkabawian ang Nuggets at Thunder sa kanilang back-to-back game. Nung unang game, nasa 40 points, 8 rebounds at 5 assists si Shai Gilgeous-Alexander. Ang unang player ulit sa history na may 30 plus points sa loob ng 40 plus games sa nakarang 3 season. Panalo doon ng OKC. Ang last player kasi na nakagawa ng ganong stats si Michael Jordan. Kaya nga nasa MVP ranking si SGA. Sa second game naman, nanalo dito yung Nuggets at bumawi si Nikola Jokic. 35 points, 18 rebounds at 8 assists. Ito naman yung sinabi ni Nikola na best basketball of my life. Hindi na niya mapigilan na pang-4 na taon na siyang nasa MVP contention. Wala na rin siyang pakialam kung siya ang manalo or hindi. Ito ay para sa MVP ngayong taon. Kung ibigay man kay SGA, okay lang kay Nikola Jokic. Nasa 5 player ang merong 4 or higit pa na nanalo ng award. Si Nikola ang pwedeng mapasama bilang pang-6 kung siya ang mananalo. Sa sinabi ni Jokic na wala na siyang pakialam kung manalo siya or hindi, iba naman kasi nakikita ng mga fans dahil sa ginagawa ni SGA. Ito yung pagiging foul merchant or foul baiter. Hindi naman kasi bago sa NBA na marami naman talagang gumagawang mga player sa foul baiting. Naiinis na rin doon ang mga fans dahil tumatagal yung game at nahihinto yung momentum. Katulad na lang dati ng ginagawa ni James Harden na wala rin namang ginawa ang NBA regarding dito dahil isang superstar si James Harden nun. Nagiging free throw merchant si James Harden sa Houston na nag-average siya noon ng 29.6 rebounds, 7 assists at nasa 9 out of 10 free throws per game. Mas grabe pa yung ginagawa ni James Harden dati kumpara kay SGA ngayon. Nung si Trae Young naman ang gumawa ng foul baiting, dito gumawa ng rule ang NBA para i-penalty yung mga player na gumagawa ng non-basketball move. Sinabi noon na si James Harden ang naging dahilan kaya ginawa ang rule. Pero nung si Trae Young na kasi ang gumagawa, dun lang naglagay ang NBA. Halos 9 years ginawa yun ni Harden pero pinabayaan lang. Kaya nagagalit yung iba mga fans dahil sinasabing double standard yung NBA. Kahit yung kay SGA tinag din nyo na double standard kaya siya natatawagan ng foul. Pero hindi yun dahil kay commissioner. Sa nakaraan 3 season, si SGA nag-a-average ng 9 free throws per game. Ang pinakamataas niya 2023 season na 10 per game. Nakapagtala si SGA din ngayong season ng 7 games na merong 15 and up na free throw attempts. Ang pinakamataas doon versus Golden State noong January 29 na meron siyang 21 attempts. Sa last game naman niya versus Nuggets, meron siyang 25 points, 7 assists at 6 out of 6 free throws. Si SGA under fire kasama doon ang mga referee dahil nga sa mga foul na binibigay sa kanya. Naging kasabay din kasi yun ng game ng Lakers versus Nets na doon na-frustrate si Luka sa mga official dahil hindi siya nabibigyan ng tawag. So hindi lang naman talaga free throws yung nakukuha ni SGA, binibigyan siya ng friendly whistle ng mga official. Ito yung konting contact lang, makakakuha siya ng pito mula sa mga referee. Dito kasi nakakalamang si SGA at iba kumpara kay na Trae Young at James Harden dati. Kaya pinapaboran siya ng mga official at nakukuha niya yung tempo para sa foul baiting. Dahil hindi siya nagre-reklamo at kung magreklamo siya, hindi naman tulad ng kina Luka at Anthony Edwards. Noong 2022 season, tinanong si SGA bakit hindi siya nagre-reklamo sa mga official. Noong season na to, meron siyang 24 points, 5 rebounds, 5 assists at 7 free throws per game. Nasa top na rin siya na may pinakamaraming free throw attempts kasama sina Luka at Giannis. Ang sinabi niya kasi doon, yung mga miss-call or non-call parang turnover lang, nagkakamali lang talaga. At marami pa naman siya makukuhang foul. Hindi niya tinira direkta yung mga referee tulad ng ibang mga player na napapagmulta pa. Ito rin yung mga player na magsasabi ng masama sa mga official, mapapagmulta tapos magtataka kung bakit hindi nabibigyan ng pito ng mga referee. Alam ni SGA na merong feud ang mga player at official at alam din niya kung paano laruin. Sinabi pa noon ni SGA na waste of energy lang kung makikipagtalo siya sa official para sa isang non-call. Trabaho na yun ng coach. At sino ba mga player yung madaling matawagan ng technical at hindi makakuha ng foul kahit sapul na. Ito yung mahiling magreklamo. Dahil sinabi rin niyang parang community yung mga official at complicated.
nasa good grace kasi ngayon ng mga referee si SGA, kaya siya nabibigyan talaga ng tawag.